Gumising ka tapos parang may ulak sa harap ng mata mo. Nakakatakot, hindi ba? Yung paningin mong malabo na hindi mo makita yung oras sa relo o yung mukha ng mga mahal mo sa buhay. Hindi yan dahil sa edad lang, kahit yan ang gusto nilang sabihin sa iyo. Yan ay tawag ng tulong ng katawan mo, babala na ang mga mata mo ay nahihirapan ng tahimik. Pero huwag kang mag-alala, may solusyon para sa lahat ng problema at meron tayong napakaganda. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento para malaman ko kung saan ka nanonood mula sa ating magandang Pilipinas at para mabati kita sa susunod na video. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang isang sikreto na matagal ko nang iniinatan at pinerpeksyon sa loob ng mga taon, kombinasyon ng 3 sangkap na siguradong mayroon ka sa kusina mo, sa almaryo, at mas gumagana pa ito kaysa sa mga mamahalin na patak sa mata mula sa butika. Hindi ito mahika o salamang ka. Ito ay siyensya ng metabolismo para sa iyong paningin upang maibalik ang linaw at muli kang makakapag-drive sa gabi ng walang takot. Manatili ka sa akin dahil ibabalik natin ang binding sa iyong mga umaga at ipinangako ko sa iyo, ang solusyon ay magugulat ka kung gaano ito kasimple at kapangyarihan. Pakinggan mo ako ng mabuti dahil ang sasabihin ko ay galing sa mga taon ng pag-aaral kung paano nakikipag-usap ang katawang tao, kung paano nito ipinapadala ang mga senyales. Bilang iyong kaibigan at espesyalista sa metabolismo, gusto kong maintindihan mo na ang malabon mong paningin sa umaga ay hindi parusa o sumpa dahil umabot ka na sa 60, 70 o ilan man yan. Sa loob ng mga dekada dito sa aking klinika, nakita ko ang mga kahangahangang tao, matapang na tao, tulad mo na dumating ng sumuko na, nag-iisip na ang pagkawala ng malinaw na paningin sa umaga ay bahagi na lang ng pagtanda. Pero dito kailangan nating baguhin ang pag-iisip. Kailangan nating palitan ang ating diskarte. Ang ulap na iyan, ang pakiramdam na may buhangin sa mata, ang kirot kapag binubuksan mo ang talukap ng mata, hindi yan dahil sa pagtanda mismo, ito ay sintomas ng metabolismo. Ito ay direktang resulta ng mga mata mo, ang kahangahangang organ na walang tigil sa paggawa, ay hindi nakatanggap ng sapat na fuel at maintenance habang ikaw ay mahimbing na natutulog. Isipin mo ito para mas malinaw. Ang gabi ay parang talyer mekaniko ng katawan at kung walang dumating na spare parts sa talyer, hindi magagawa ang repair at ang kotse ay lilitaw na sira sa umaga. Tama ba? Ang malabon mong paningin ay talagang singil ng katawan mo sa umaga para sa maintenance work sa gabi na hindi naging maganda. At dito kung saan ang karamihan ng tao ay nagkakamali ng husto. Naghahanap sila ng pansamantalang solusyon. Gumagamit sila ng patak na lubricate lang sa ibabaw, bumibili ng salamin na mas malakas o kinukusot ang mata ng may pagkabigo. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang problema ay hindi sa mata mismo, kundi sa hindi dumating dito sa pamamagitan ng dugo sa loob ng 8 oras ng pahinga? Sa gabi, ang mga mata mo ay nagtatrabaho ng mabigat, nire-repair ang pagod ng araw, naglilinis ng toxins at nire-regenerate ang mga cells. Para dito kailangan nila ng tuloy-tuloy na daloy ng dugo. Kailangan nila ng malakas na antioxidants para linisin ang kalat sa metabolismo at kailangan nila ng malalim at patuloy na hydration. Kapag tumatanda tayo, ang mga sistema ng delivery at paglilinis ay bumabagal, parang ilog sa panahon ng tagtuyot na kaunting tubig na lang ang dumadaloy. Ang tunay na hamon ay hindi ang tiisin at tanggapin ang pagkasira, kundi hanapin ang matalinong paraan, natural at siyentipiko, para tulungan ang mga prosesong ito. Lahat tayo ay gusto ng magandang kalidad ng buhay, tama ba? Gusto nating mapanatili ang ating kalayaan, makapag-drive ng sariling sasakyan para bumili ng pagkain, magbasa ng dyaryo habang umiinom ng kape, magtahi ng tela, o simpleng tamasahin ang mga kulay ng paglubog ng araw sa Batangas nang hindi parang nakikita sa bumagong salamin. Ang kalayaang iyan ay nagsisimula sa pag-aalaga ng maliliit na detalye ng ating biyolohiya. Ang solusyon na dadalhin ko sa iyo ngayon ay hindi synthetic na gamot na puno ng side effects na hindi mo maintindihan ang fine print. Ito ay nutritional ritual. Ito ay pagbibigay sa katawan mo ng eksaktong kailangan nito sa tamang oras na pinakakailangan nito bago ka matulog. Kaya tama na ang pagsuko at pag-iisip na wala nang magagawa. Ang inaalok ko sa iyo ngayon ay kumpletong pagbabago ng pag-iisip. Titigil na tayo sa pag-iisip ng pansamantalang lunas at magsisimula tayong mag-isip sa ugat ng problema, sa tunay na sanhi. Ang solusyon ay napakasimple, halos makakatawa ka na, pero hinihiling ko na magtiwala ka sa akin, kay Elena Santos, dahil ang kalikasan, ang ating inakalikasan,
ay may mas malakas na botika kaysa sa nakikita natin sa kanto. Gagamitin natin ang sariling karunungan ng kalikasan para gumaling. Ang ipapakita ko sa iyo ay 3 specific na pagkain, 3 malakas na kakampi. Hindi ito exotic na kailangan mong i-order sa internet mula China o sobrang mahal na buburahin ang budget mo. 3 bagay na, kapag pinagsama sa specific na gabi ritual, ay mag-orchestra ng tunay na ballet ng paggaling sa iyong mga mata habang ikaw ay mahimbing na nagpapahina. Ang unang pagkain ay mabubukas ng mga daan ng sirkulasyon, ang pangalawa ay poprotektahan ang kayamanan ng iyong mga cells, at ang pangatlo ay itatayo ang mga pader na nasira. Ito ay strategic plan at 3 hakbang na umaatake sa ugat ng problema, ang kakulangan ng suporta sa gabi. At ipinangako ko sa iyo, tumingin sa iyong mga mata, na kung sasamahan mo ako dito at gagawin mong habit, ang mga umaga ng malabon paningin ay maaaring maging nakaraan na lang, magiging masamang alaala na lang. Magsimula tayo sa paglalakbay tungo sa linaw. Gusto kong mag-pause sandali dito dahil alam kong marami sa inyo ay nag-aalala kung paano mapanatili ang sigla habang tumatanda. Madalas ninyong tinatanong kung paano pangasiwaan hindi lang ang paningin, kundi ang energy, tulog at timbang pagkatapos ng edad na ito. Kung gusto mong mas malalim na maunawaan kung paano ang maliliit na nutritional habits ay maaaring baguhin ang iyong pangkalahatang kalusugan at tumulong sa iyo na mas mahusay na pangasiwaan ang mga kondisyon na nauugnay sa edad. Marami akong ibinuhos na karanasan at mga pinakamahusay kong sikreto sa libro na El Legado ni Elena Santos, mga payo para sa ganap na pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa mata, ito ay tungkol sa kung paano mamuhay ng buhay na buo, aktibo at masaya. Kung interesado kang kontrolin ang iyong kalusugan, ang link ay nasa unang nakapin na komento. Ito ay mapagkukunan na buong puso kong naniniwala na makakatulong sa iyo bilang karagdagan sa natututunan natin dito dahil ang kaalaman, mga kaibigan, ay kapangyarihan. Ngayon, simulan na natin ang unang hakbang ng ating estratehiya, ang magbubukas ng daan. At hinihiling ko na panatilihing bukas ang isip mo dahil alam ko kung ano ang papasok sa isip mo. Ang unang pagkain ay ang prunes. Alam ko na kung ano ang pumapasok sa isip mo. Santos, ang prunes ay para sa pagdumi, para sa constipation, at yan ang siste dito. Lahat ay nag-ugnay lang ito sa digestion, at kahit ito ay kahanga-hanga para doon, ngayon gagamitin natin ito dahil sa nakatagong superpowers nito, ang crucial impact nito sa microcirculation. Tingnan mo, ang problema ng malabon paningin ay madalas nagsisimula sa dugo, o mas mabuti pang sabihin, sa kakulangan ng dugo na dumadating sa dapat nitong puntahan, ang retina. Ang medical film sa ilalim ng iyong mata ay puno ng napakaliit na capillaries, mga tubo na mas manipis pa sa buhok ng tao. Ang mga capillary na ito ay ang mga kalsada kung saan naglalakbay ang oxygen at mahahalagang nutrients. Pero sa pagtanda, at lalo na kung may problema tulad ng mataas na presyon, resistance sa insulin o diabetes, ang mga kalsadang ito ay nagiging matigas, mahirap at makitin. Isipin mo ito para makita mo ng mabuti. Isipin na gusto mong diligan ang iyong hardin na ang mga mata mo, gamit ang lumang hose na nanatili sa ilalim ng init ng araw sa pampanga sa loob ng mga taon at naging matigas. Yan ang iyong mga capillaries na tumatanda. Kahit buksan mo ang gripo ng todo at kumain ng mabuti, ang tubig ay tumutubo lang dahil ang hose ay hindi sumusuko, hindi dumaloy. Yan ang eksaktong nangyayari sa iyong retina. Maaari kang kumain ng lahat ng karot sa mundo, pero kung ang mga nutrients na iyon ay hindi makaraos sa mga matitinding capillaries upang makarating sa retina, walang silbi yan. Dito pumapasok ang humble prunes para iligtas ang araw, o mas mabuti pang sabihin, ang gabi. At ano ang espesyal dito? May nakatagong kayamanan na tinatawag na vitamin E. Ang vitamin E na ito ay napakahalaga at sa kasamaang palad, napakabihirang banggitin sa mga tradisyonal na konsultasyon. Ang tungkulin nito ay panatilihing fleksible ang mga pader ng maliliit na arterya, iniiwasan na maging parang bato. Tumutulong ito na ang mga capillary ay hindi mag-calcify o maging matigas ng napakabilis sa paglipas ng panahon. Literal, ang vitamin E ay tumutulong na panatilihing flexible at elastic ang hose, tinitiyak na ang mahalagang daloy ng dugo na may bitbit na nutrients ay makakarating sa bawat sulok ng iyong retina sa buong gabi. Ito ay mahalaga para sa malusog na pagtanda at para mapanatili ang kalayaang mahalaga sa atin. Pero ang prunes ay hindi one-trick pony.
Hindi, may pangalawang masterstroke na kapareho ring kahalagahan, ang potassium. At ito ay susi kung nadigising ka na namamaga ang mga mata. Kung nagugustuhan mo ang impormasyong ito tungkol sa kung paano maibalik ang iyong paningin ng natural, inimbitahan kita na mag-like ng video ngayon. Ito ay maliit na kilos para sa iyo, pero para sa akin ay napakalaki upang malaman na tama ang ating direksyon. At kung hindi ka pa bahagi ng pamilyang ito ng healthy metabolism, mag-subscribe na yon. Huwag palampasin ang pagkakataong mapabuti ang iyong buhay. Marami sa atin, lalo na pagkatapos ng 60, ay nagigising na may nakakainis na pakiramdam ng namamagang mata, parang may mga supot ng tubig. Minsan yan ay pamumaga lang, pero madalas ito ay naugnay sa bahagyang pagtaas ng intraocular pressure sa gabi na mapanganib. Ang potassium na nakapaloob sa prunes ay essential mineral na kumikilos bilang direktor ng orkestra para sa mga likido sa iyong katawan. Tumutulong ito na balansihin ang sodium, ang asin, at panatilihing malusog at stable ang ocular pressure habang natutulog ka. Gumagana ito bilang natural na pressure regulator, thermostat ng likido. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pressure na ito sa tamang antas, hindi ka lang nagigising na mas kaunting namamaga, kundi aktibo mong pinoproprotektahan ang iyong optic nerve sa pangmatagalan, pinipigilan ang hindi na maibabalik na pinsala. Pero maghintay, may mas marami pang kabutihan sa maliliit na prutas na ito. Parang ang vitamin E para sa mga arterya at ang potassium para sa presyon ay hindi sapat, ang prunes ay naglalaman din ng lutein at zeaxanthin. Ang parehong compounds na sikat na makikita natin sa spinach at kale, yan na yung palaging inirerekomenda ng mga ophthalmologist ng mailabis na paninigas para sa kalusugan ng mata. Ang dalawang antioxidants na ito ay parang internal sunglasses ng iyong katawan. Direktang naglalakbay sila sa makula, ang sentro ng iyong retina na responsable para sa malinaw at detalyadong paningin at nadeposito doon para protektahan ito. Kumikilos sila bilang natural filter laban sa nakakasama blue light at neutralize ang oxidative damage. Kaya habang natutulog ka, ang prunes ay nabubukas ng mga kalsada, nire-regulate ang presyon at naglalagay ng mga bodyguard sa sentro ng iyong paningin. Naalala ko nang may karinyo ang isang pasyente, tawagin natin siyang Mang Javier, isang lalaki na 74 taong gulang, isang magsasaka mula sa Iloilo, matapang na lalaki. Ang pangunahing reklamo niya ay ang patuloy na ulap sa umaga. Sinasabi niya sa akin na nakikita niya ang mundo parang sa pamamagitan ng maruming at bumago salamin sa loob ng unang kalahating oras ng araw na nagdudulot sa kanya ng labis na pag-aalinlangan sa paggising. Inirekomenda ko sa kanya ang hamon, 2 prunes lang, 2 lang, 1 oras bago matulog. Ganun lang, walang masyadong istorya. Bumalik siya pagkalipas ng 3 linggo na may ngiti mula taina hanggang taina at sinabi, "GC Santos, hindi ko alam kung anong klaseng mahika ito, pero nawala ang ulap. Nagigising ako at nakikita, simpleng nakikita." Hindi ito mahika, Mang Javier, ito ay efficient circulation. Ito ay pagbibigay sa katawan ng tamang tuol para magawa ang trabaho nito. Mabuti, nabuksan na natin ang mga kalsada salamat sa prunes. Ang dugo ay dumadaloy na ng mas malaya tungo sa retina, nagdadala ng oxygen at buhay. Pero ngayon ay nakaharap tayo sa bagong hamon. Kapag nakarating na ang mga nutrients sa destinasyon, paano natin ito poprotektahan? Walang silbi ang pagpapadala ng mamahaling delivery truck na puno ng nutrients kung aaratisin lang sa daan ng mga free radicals. Dito pumapasok ang pangalawang miyembro ng ating nocturnal team, ang protector. At ang protector na ito ay napakasarap, ang pistachio. Ang pistachio, ang maliit na berdeng prutas na madalas nating inilalaan lang para sa mga piyesta o bilang snack, pero itinataya ko sa iyo na para sa iyong mga mata ito ay gwardiya ng unang linya, lalo na pagkatapos ng 60. Tingnan mo, kahit natutulog ka ng malalim, ang iyong mga mata ay hindi ganap na patay tulad ng ilaw. Ang retina ay patuloy na nagtatrabaho metabolically, nere-repair ang cellular damage na nakolekta sa buong araw, pinoproseso ang maliliit na kislap ng liwanag na maaaring makapasok sa kwarto, at nere-regenerate ang visual proteins. At lahat ng aktibidad na yan, kahit gaano kaliit, ay bumubuo ng subproduct, isang cellular wear, ang tinatawag ng mga siyentipiko na oxidative stress. Ito ay parang maliliit na spark na tumalon mula sa umaandar na makina. Kung hindi kontrolado, ang mga spark na iyan ay maaaring magdulot ng sunog, ibig sabihin, pangmatagalang pinsala sa mga cells ng retina at sa optic nerve.
Kailangan natin ng nocturnal fireman kaagad. Kailangan natin ng malakas na shield at ang shield na iyan ay ang pistachio. Bakit pistachio at hindi iba? Dahil ito ay puno ng vitamin, ang vitamin na ito ay liposoluble antioxidant. Ibig sabihin natutunaw ito sa taba. At hulaan mo kung ano ang mga membran ng iyong eye cells, ang iyong cones at rods na nagpapahintulot sa iyo na makita ay gawa pangunahin sa taba. Ang vitamin ay dumudula sa mga taba ng membran na iyon at kumikilos bilang personal bodyguard, neutralizing ang mga spark ng oxidative stress bago sila makasunog o makapinsala ng kahit ano. Ito ay structural protection mula sa loob tungo sa labas, tinitiyak na ang iyong mga cells ay mabubuhay at urong gabi-gabi. At tulad ng prunes, ang pistachio ay hindi one-trick pony, dinadalhan din nito ang party, tulad ng inyo ng nahulaan ng mas maraming lutein at zeaxanthin. Pero ito ang detalye, ang pistachios ay may partikular na mataas na konsentrasyon ng dalawang pigment na ito kumpara sa ibang nuts. Kaya doble tayo ng proteksyon sa makula. Ito ay crucial para sa karaniwang reklamo na naririnig ko sa aking klinika. JC Santos, hindi ako makapag-drive sa gabi, ang mga ilaw ay bumubulag sa akin. Ang liwanag ng mga headlights, ang kahirapan na makita sa dilim o mag-adjust sa kadiliman, lahat ng yan ay madalas na naugnay sa makula na humihingi ng nutritional help ng malakas. Sa pagkain ng pistachios regularly bilang bahagi ng ritual na ito, sinasaturate mo ang macular area na iyo ng mga protective pigments na desperado nitong kailangan upang i-filter ang labis na glare at mapabuti ang iyong paningin sa kondisyon ng kaunting liwanag. Ito ay direktang tulong para mapanatili ang iyong kalayaan sa manibela at iyong kaligtasan sa paglalakad sa bahay sa gabi. Pero, mahal kong kaibigan, ang pistachio ay nag-iingat ng pinakamahusay na sikreto para sa huli. At ito ay isang bagay na napakabihirang alam ng tao, kahit sa medical field. Ang pistachios ay isa sa pinakamayamang halaman sources ng melatonin na umiiral. Ang sikat na hormon ng pagtulog. Kung nagugulat kayo sa datos na ito tungkol sa pistachios at melatonin, mag-iwan ng komento na nagsasabi pistachio para matulog. Gusto kong basahin ang inyong mga natuklasan at tandaan, ang pagbabahagi ng impormasyong ito ay isang gawa ng pag-ibig, kaya ipadala ang video na ito sa taong nangangailangan nito. Habang tumatanda tayo, ang ating natural na produksyon ng melatonin ay bumababa ng husto. Mas nahihirapan tayong makatulog, ang tulog ay mas magaan, nagigising tayo sa kahit anong ingay, at kung hindi ka natutulog ng malalim, hulaan mo kung ano ang nangyayari, ang iyong mga mata ay walang sapat na oras para mag-repair. Sa pagkain ng kaunting pistachios, hindi ka lang nagpapadala ng antioxidants at vitamin E, kundi binibigyan mo rin ang iyong utak ng banayad at natural na signal na oras na ng malalim na pahinga. Pinapabuti mo ang kalidad ng iyong tulog, binibigyan mo ang iyong mga mata ng window ng uninterrupted time na kailangan nila para magtrabaho sa repair shop. Naalala ko si Aling Elena, isang nakakaakit na babae na 68 taong gulang mula sa Bulacan, isang mananahi na may mahiwagang kamay pero nabubuhay na natatakot mag-drive sa gabi. Santos, ang mga headlights ay bumubulag sa akin, parang tinutusok ng karayom ang aking mga mata, sabi niya nang may pagkabalisa, at ang kanyang mga umaga ay isang kalbaryo ng tuyot at magaspang na mata. Dinagdagan namin ng 6 na pistachios na walang asin, napakahalaga na walang asin, sa kanyang routine kalahating oras bago matulog. 2 linggo pagkatapos, bumalik siya na radiant. Ayaw ko pa rin ang gabi, sabi niya na tumatawa, pero kamakailan ay umuwi akong galing sa knitting club at hindi ko na kailangang pumikit ng may sakit. At ang pinakamahusay ay hindi na ako nagigising na pakiramdam ay sandpaper sa mga talukap ng mata. Simple, tama ba? Halika, i-recap natin ang nocturnal journey na ito para hindi ka mawala. Hakbang 1, binuksan natin ang mga tubo gamit ang prunes, tinitiyak ang daloy ng dugo at kinokontrol ang presyon. Hakbang 2, nag-mount tayo ng bantay gamit ang pistachios, lumilikha ng antioxidant shield at pinadadali ang malalim na tulog. Ang daan ay bukas at ligtas, pero kulang pa ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang silbi ng magkaroon ng malinis at ligtas na kalsada kung hindi natin ipapadala ang mga trucks na may construction materials para i-repair ang mga butas? Ngayon kailangan natin mag-rebuild dahil ang pagprotekta sa pinsala ay isang bagay, pero ang pag-repair ng nabawasan na dahil sa panahon, yan ang tunay na sikreto ng longevity. At dito pumapasok ang ating pangatlo at huling bayani ng gabi, ang chia seeds. Ang chia seeds,
Alam ko na parang walang kwenta, tama ba? Maliliit na itim na butil na nawawala sa mesa, pero huwag kang magpalin lang sa laki. Dahil sa mundo ng nutrition ng mata, ang mga buto na ito ay mga higante, mga titan. Ang mga brick na desperado ng kailangan ng katawan mo para i-repair ang mga istruktura ng iyong mga mata, cell give cell, habang naglalakbay ka sa mundo ng mga panaginip. At ano ang secret weapon nito, tanong mo? Ito ay isa sa pinakamayamang halaman sources sa planeta ng omega-3 fatty acids, specifically ng uri na DHEA. At gusto kong magbigay ng labis na atensyon dito dahil ito ay crucial para maintindihan ang iyong ocular health. Ang mga membran ng cells ng iyong retina, ang mga pader ng maliliit na bahay na tumatanggap ng liwanag, ay gawa sa kalakihan ng taba, pero sa pagtanda, ang mga pader na ito ay pumapayat, nawawalan ng flexibility at nagiging brittle, tulad ng lumang plastic na na-toasted sa araw. Alam mo kung paano ito nararamdaman araw-araw? Nararamdaman ito bilang tuyot na mata. Nararamdaman bilang kahirapan sa pag-focus ng mabilis, parang ang mga mata mo ay tumatagal na mag-warm up sa umaga. Nararamdaman bilang kakilakilabot na sensitivity sa sikat ng araw sa paggising. Lahat ng yan ay ang iyak ng iyong cellular membranes na humihingi ng omega-3 ng malakas. Kapag kumakain ka ng chia seeds ng regular, binibigyan mo ang iyong katawan ng eksaktong materyales at mataas na kalidad na kailangan nito para i-rebuild ang mga mahina membranes. Ibinalik mo ang flexibility, ang integrity, ang kabataan. At ito ay hindi teorya ko. Iba't ibang seryosong pag-aaral ay nagpakita na ang omega-3 ay crucial para pakalmahin ang systemic inflammation sa loob ng retina at napakahalaga para suportahan ang natural na produksyon ng luha, lalo na sa mga matatandang tao na may dry eye syndrome. Kaya ang chia ay hindi lang nag-repair ng istruktura, kundi pinapabuti ang lubrication mula sa loob tungo sa labas. At ngayon dumating ang magic trick ng chia, isang bagay na hindi kayang gawin ng prunes o pistachios mag-isa. Ang chia ay purong hydration, pero hindi sandaling hydration na mawawala sa unang punta sa banyo, kundi slow-release hydration. Nakita mo ba kung ano ang nangyayari kapag binabad mo ang chia seeds sa tubig? Nagiging gel sila, tama ba, bumubuo ng uri ng malagkit na puding. Kaya, isipin ang gel na iyon sa loob ng iyong katawan. Kapag kumain ka ng mga binabad na buto bago matulog, ang gel na iyon ay nag-retain ng tubig at unti-unting naglalabas nito sa iyong sistema tulad ng drip irrigation system. Ito ay fundamental dahil habang natutulog ka, ang katawan mo ay nawawala ng maraming tubig, humihinga, bahagyang pinagpapawisan at ang iyong mga mata, kahit sarado, ay nagde-dehydrate din. Ang maliliit na lacrimal glands ay nangangailangan ng patuloy na supply ng likido para gumana. Ang gel ng chia ay kumikilos bilang internal reservoir ng hydration. Sa halip na magising na may mata tulad ng disyerto ng bataan, tuyo at mabuhangin, ang gel ng chia ay nagtrabaho sa buong gabi upang panatilihing lubricated at komportable ang buong sistema. Bukod dito, ang fiber ng chia ay tumutulong na i-stabilize ang sugar sa dugo sa gabi. Iniiwasan ang spike ng glucose na napakasama para sa paningin dahil dinidistort nito ang lens. May isang kamangha-manghang pasyente ako, si Mang Miguel, isang retired teacher mula Batangas na 71 taong gulang na mahilig magbasa ng historical novels, pero ang kanyang mga umaga ay isang torture ng eye burning. Santos, sabi niya na may kalungkutan, pakiramdam ko ay nakadikit ang mga mata ko, nasusunog parang may sili. Nagsimula siyang uminom ng isang kutsara ng binabad na chia na may kaunting cinnamon 1 oras bago matulog. Yan lang. 2 linggo pagkatapos, sinabi niya, hindi na ako nagigising na may pakiramdam na alarm. Ang mga mata ko ay pakiramdam ay mapayapa. Hindi na sila tense. Mapayapa, napakagandang at malakas na salita upang ilarawan kung paano dapat maramdaman ang ating mga mata. Para gamitin ito ay napakasimple, huwag maguluhan. Kumuha ng 1 kutsara ng chia seeds at ihalo sa maliit na baso ng tubig o almond milk. Hayaan itong manatili ng mga 20 minuto hanggang sa mabuo ang gel. Yan ang gusto natin. Malambot, madaling tunawin at handa nang gumawa ng repair magic nito. Maaari mong kainin ito ganyan o dagdagan ng cinnamon. Kahit ito ang dato, maaari mong i-chop ang isa sa iyong prunes at haluin doon mismo. Double benefit sa isang subo. Kung ang pag-soak ay parang masyadong hassle sa iyo, kahit inirerekomenda ko ito ng husto dahil sa hydration,
Maaari mo ring isprinkle ang mga buto sa yogurt, pero ang gel ay superior para sa ating nocturnal purposes. Malapit na tayong matapos sa pag-uusap na ito. At bago ko sabihin sa iyo kung paano eksaktong pagsamahin ang lahat, gusto kong hilingin sa iyo na kung nakahanap ka ng halaga sa kaalamang ito, tiyaking nakasubscribe ka sa channel at naka-activate ang notifications. Ayaw kong makaligtaan mo kahit isang payo na maaaring baguhin ang iyong kalusugan. Ngayon, ang tunay na mahika, kung gusto mong tawagin ito, ay hindi nasa hiwalay na piraso, kundi sa synergy. Kapag pinagsama mo ang tatlong pagkaing ito, prunes, pistachio, at chia, hindi ka lang kumakain ng gabis na. Gumagawa ka ng therapeutic ritual. Lumilikha ka ng orkestra kung saan bawat instrumento ay tumutugtog ng kanyang bahagi ng perpektong tune para gumawa ng symphony ng ocular repair. Ang prunes ay ang logistics na naglilinis ng mga kalsada. Ang pistachios ay ang security na nagpoprotekta ng convoy at ang chia ay ang construction team na nagdadala ng materyales at tubig. Kailangan mo ang tatlo. Paano mo ito ginagawa ngayong gabi mismo? Simple. Pagkatapos ng hapunan, sa oras ng kalma bago ka matulog, mga 45 hanggang 60 minuto bago matulog, ihanda ang iyong platito, 2 prunes, 5 o 6 na pistachios na walang asin, pakiusap, para hindi mag-retain ng likido, at ang iyong maliit na porsyon ng chia gel. Umupo, huminga ng malalim at kumain ng dahan-dahan, mumuya ng mabuti, tinatamasa ang bawat subo. Gawin ito na walang distraction, walang panonood ng balita na nagpapastress, maging conscious na nag-invest ka sa iyong paningin ng kinabukasan. Ang maliit na gawang ito ng pagkain na may intensyon ay nagsasabi sa iyong nervous system na oras na para ibaba ang revolusyon, lumipat mula sa alert mode tungo sa repair mode. Ito ay malakas na chemical at psychological message. Hindi kailangang perpekto araw-araw, pero ang consistency ay susi ng tagumpay. Kung gagawin mo ito sa karamihan ng mga gabi, guaranteed ko sa iyo na mapapansin mo ang pagkakaiba. Titigil ka na sa pagiging passive spectator ng iyong pagtanda upang maging aktibong direktor ng iyong well-being. Sa mundong ito ng high technology at instant solutions, minsan nakakalimutan natin na ang pinakamalakas na paggaling ay hindi nanggagaling sa magic pill, kundi sa consistency at sa mga tahimik na pagpili na ginagawa natin araw-araw sa ating kusina. Ang kinakain mo bago matulog ay mahalaga, sobra. Hindi ka sira, kaibigan ko. Ang katawan mo ay hindi ka inabandona. Minsan kailangan lang ng kaunting tulong, kaunting pasensya at ng tamang materyales. At kapag nagising ka na may malinaw na paningin, alam mo na hindi yan swerte, ikaw yan na nag-aalaga sa sarili mo. Maraming salamat mula sa puso ko sa pagdating hanggang dito at sa pag-alala sa iyong templo na ang iyong katawan. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kaunting pag-asa, pakiusap, mag-iwan ng like at ibahagi ito sa taong minamahal mo. Sabihin sa akin sa mga komento, nagigising ka ba na may ulap na iyon? Gusto kong basahin ang iyong istorya. At ngayon, huwag kang aalis dahil may inihanda akong ibang video na perpektong nagko-complement sa topic na ito. Panoorin mo ito ngayon at patuloy na mag-aral. Ako si Elena Santos at tandaan, ang katotohanan ay palaging nanaig.